May mga araw bang pakiramdam nyo ay punong-puno o malaki ang tiyan nyo? Posibleng bloating yan. Ayon sa mga eksperto, maraming posibleng dahilan kung bakit nakararanas tayo ng pagka-bloated. Ito yung feeling na punong-puno ng hangin ng tiyan o kaya feeling na punong-puno ng pagkain, no? Minsan din naman, ito rin yung feeling na busog ka kahit na konti or wala ka pang kinakain. Walang specific age or gender na mas prone to bloating. Ngunit, syempre, kung kunyari, ikaw ay prone sa hyperacidity, sa acid reflux, ikaw din ay prone na maging bloated or hindi nahihirapan matunawan. Nangyayari raw ang bloating kasabay ng pagbagal sa galaw ng ating bituka na sanhi ng paghina ng ating panunaw. Isa sa mga common cause nito ay ang dyspepsia. Kapag kasi masyadong maraming lamang pagkain or masyadong maraming lamang acid ang tiyan, ito ay nagiging sensitibo at bumabagal ang pagbaba ng pagkain at hangin. Mahalagang mabantayan ang ating kinakain dahil posibleng ito ang nagdudulot ng bloating. Bagamat kaunti lamang ebidensya at hindi ito nangyayari sa lahat ng tao, may tinatawag kami mga flatulogenic food tulad ng bread, potato, sweet potato, tsaka beans. May mga tao na madali silang mag-form ng gas dahil sa mga pagkain na to. Posibleng may iba ng dahilan sa likod ng bloating kapag sinabayan ng pananakit ng sikmura, heartburn, lagnat, o kaya ay constipation. Ilan ito sa senyales ng mas malalang inflammation o sakit sa ating bituka. Kasama na dito ay ang mga infection sa bituka, pagbabara sa bituka, minsan mga systemic na dahilan tulad ng mga diabetes. Kaya hindi raw dapat ipagsawalang bahala. Alamin kung kailan nang dapat magpatingin sa espesyalista. Hindi normal na maging bloated lagi, lalo na kung konti lang or halos wala tayong kinakain. Kapag ganito ang nararamdaman, mabuting magpatingin ka agad sa doktor upang ma-rule out natin or malaman natin na wala talagang walang ibang delikadong sanhi itong pagka-bloated natin. Kayang-kayang malunasan ang bloating kaya walang dapat ikabahala basta't maaagapan. Kunyari, kung ikaw may acid reflux or hyperacidity, ay bibigyan natin ng mga acid-suppressing drugs. Isa sa mga madalas din namin binibigay ay mga prokinetic drugs, no? Ito po yung mga gamot na para mas mabilis bumaba ang hangin at pagkain. Tandaan mga kapatid, dapat lagi tayong very mindful sa ating lifestyle at pagkain para iwas bloating. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.